Actually, kahapon ko pa ito nakita. Hindi ko lang tinapik. Hindi ko lang tinapik. Kasi, unang-una, nung nakita ko yung dokumento, sabi ko, naku, may mga pangalan. Baka ma-data privacy ako dito. Cannot be. Cannot be. So, actually hanggang ngayon hindi ko siya pinopost. Although pinopost ko kala Kina at kay Rick na may nangyari kay Mike Defensor, pero hindi ko pinopost yung order mismo from the NBI. Kasi yun unang-una, that's confidential. Pangalawa, hindi naman ako clickbaiter. Tapos pangatlo, may mga pangalan kasi. Mga pangalan kasi. So mga babayan, kanina lang sumabog kung tutuusin. Pero parang kagabi yata yung operation Kagabi yata yung operation. Tapos, or kaninang madaling araw yung operation, and then umaga siya sumabog. I'm sure alam niyo na to. I'm sure alam niyo ng karamihan to kasi nakamonitor din kayo sa balita. At syempre, narinig niyo rin sa mga ibang vloggers na yung anak at yung asawa ni Mike Defensor ay may kasong kinasuhan ng human trafficking. Kinasuhan ng human trafficking. Ang lala nito, guys. Bakit ganun? Bakit pag mga kaalyado ni Duterte hilig sa human trafficking mo? Si Apollo Kibuloy, tapos itong si Harry Roque, tapos ngayon itong si Mike Defensor, yung pamilya niya. May involved din daw sa human trafficking. My goodness. Tapos meron pang may drug trading pa. Drug trade. Malala. Malala yung kaso sa kanya. Oo. At pakinggan natin yung balita. Ito yung balita tungkol dyan. Bistado ng NBI ang umano'y prostitusyon at paggamit ng iligal na droga sa isang family KTV sa Pasig City. Dawit sa iskandalo ang anak at asawa ni former Congressman Mike Defensor. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Live nagulat mula sa NBI sa Maynila. Andrea, ano ang iyong update? Corina, tama ka, malalaking mga pangalan nga ngayon na dadawit dito sa tinukoy na sex at drug den na sinalakay kamakailan lang ng NBI sa isang high-end KTV sa Pasig City. Kasama sa mga sinampahan ng reklamo ang asawa at anak ni dating Congressman Mike Defensor. KTV sa papel pero nang pasukin ng mga operatiba ng NBI Special Task Group, isa pala umanong pugad ng sex trade. Anim na individual ang arestado, kabilang ang ilang mga empleyado. Lampas 50 naman ang nasa gitna kababaihan na biktima umano ng pambubugaw. Kasabwat daw ng nasabing KTV ang kadikit na hotel na kinukontrata para magsilbi umanong tuluyan ng mga customer at ng mga binugaw na biktima. Aabot daw sa 5 hanggang 15,000 ang alok na sexual services ng establishmento. Bukod sa umano'y sex trade, lumalabas ding drug den ang lugar matapos na tumambad sa mga operatiba ang illegal na droga sa kasagsagan ng operasyon. Matagal na raw na nag-ooperate sa business district sa Pasig ang KTV na ito. Kush. Yung hotel operations at saka yung sa KTV, yung modus talaga nila magkarugtong structurally, tapos there's an ecosystem, kumbaga, so to speak, na pagkatapos nagkasundo, dadali mo sa kwarto sa taas. Matagal na raw doon, palit-palit na nga ng pangalan. And ang sabi-sabi nga, medyo malakas yata yung kapit nito dahil tuloy-tuloy yung operations at saka nakikita nila magandang sasakyan yung pumapasok. Lumabas sa pagsisiyasat ng NBI na ang presidente ng Zerin Development Corporation, ang kumpanyang may hawak sa hotel, ay ang asawa ni dating Congressman Mike Defensor na si Julie Rose. Opisyal din daw ng naturang korporasyon ng anak nilang si Miguel Gabriel. Kabilang sila sa mga sinampahan ng qualified trafficking charges ng NBI kasama ang hindi bababa sa 5 pang mga opisyal. Sa kanyang pahayag, itinanggi ni Julie Rose Defensor ang umano'y koneksyon nilang mag-ina sa establishmento at sa illegal na operasyon. Tinawag pa nitong political attacks ang mga aligasyon ng NBI. Anya, kung may personal o politikal na reklamo sa kanyang asawa si NBI Director Melvin Matibag, hindi na sila dapat dinadamay ng kanyang anak at ang 1,000 empleyado ng korporasyon na ngayon ay apektado umano ang kabuhayan dahil sa nangyaring raid. Sinagot naman ito ni Matibag. You have to face the law. No? Kung meron kayong ginawa na illegal, dapat panagutan. Nung nag-operate sila nito, dapat naisip na nila nito. It so happened that former Congressman Mike Defensor is so active in the political fronts. Tapos ngayon, may nangyayaring illegal na involve yung pamilya mo, i-connect yun sa politika. I don't think that is fair, no? Correct.
Patuloy na iniimbestigahan ng NBI ang kaso at posible pa umanong madagdagan ang mga kakasuhan. Kurina, umatilang si Matibag sa media at sa mga vloggers na itigil na ang pagpapakalat ng mga dokumento kaugnay sa kaso, lalo't hindi raw dapat na i-expose yung pangalan ng rescued victims. Pinasisilip na rin daw niya ito sa kanyang mga ahente at posibleng ipatawag ang mga matutukoy na personalidad na nagpapakalat ng mga dokumento. Kurina. Andrea, sa pagkakaalam mo ba ay mayroon ng reaksyon si former Congressman Mike Defensor? Kurina, sa panayam ni former Congressman Defensor sa mga kasama natin sa Abante, dumistansya muna siyang magkomento dahil hindi naman daw siya kasama sa mga kinasuhan. Pero sa kanyang pakiwari ay baka bahagi raw ito ng panggigipit sa kanya dahil sa nauna niyang kaugnayan sa 18 ex-Marines. Kurina. Okay, so mayroon bang magsasalita sa mga na-rescue na mga babae? 50 daw, hindi ba? So wala bang ilalabas ang Hindi NBI pwede, na magiging parang malinaw na ebidensya na ito nga ang nangyayari sa loob ng KTV na yon? Kailangan mag-whistle po sila. Kurina, nakausap na nila yung mga biktima at posibleng nakapagbigay na rin ng mga pahayag. Pero ngayon kasi ay hindi na natin sila naabutan dahil na-turn over na sila sa proper authorities. Kurina. Maraming salamat, Andrea Salve. Nag-uulat live mula sa NBI. Yan. So kung bata yung mga yon, sa DSWD sila pupunta. Kung hindi, merong ano yan may parang halfway house yan para sa bago sila i-release. Hindi naman, parang naka-detain sila pero hindi talaga sila arestado. Parang gano'n. Parang kanina, yung kay Harry Roque, tsaka kay Saldi ko. Naka-detain pero hindi arestado. Pero alam nyo mga kababayan, ito ngayon, itong si, di ba, nung kanina lang to si Mike Defensor ngayon, nag-iikot na. Oo. Umiikot na siya at nagsasalita na siya sa press. Oo. Yun ang ginagawa niya ngayon. Naglilinis naghuhugas kamay na itong si Mike Defensor at hinuhugasan din niya ang kamay ng kanyang ng pamilya niya. Pero ang hirap ilusot Actually mga kababayan, kung papanoorin niyo itong interview na to, ang lala nitong interview na to, maski siya, hindi niya maipaliwanag ng maayos yung ginagawa nila. Totoo lang mga kababayan, no joke. Pakinggan nyo. First thing is, I wanted to clarify something by you. The NBI charge sheet and the NBI press con on this referred to your son, but I noticed that in your wife's statement today, she referred to your child as your daughter. Could you set the record straight for us, please? Yes, yung anak ko yan, si Miguel Gabriel. Now she has opened that she's just opened this is gay, and so we address her as her, and we call her by the name of Mel. She's the one na kasama siya dun sa sinasabi na involved doon sa corporation na sinasabi namin. It's not true. No, my wife gave a statement on this. Basically, ang nangyari dyan is that the establishment or the building is owned by us, not us, but many investors in a corporation. So, see? Nadulas na siya The building is owned by us, but not us. How does that work? Hoy, Mike Defensor. Alam naman namin na may mga shareholders kayo. Pero kasi, meron kayong mga directors, di ba? May mga directors kayo. At may founder kayo. So, ang balita, presidente daw yung asawa niya na may-ari ng building. Pero yun, di ba sabi, umpisa pa lang nagkabuhol-buhol na agad yung niya, paliwanag niya. Yeah, we own it, but marami kami dyan, marami kami investors. What? Hindi naman kasalanan ng shareholders kung paano kayo nag-ooperate Tuloy natin to. Ang nangyari dyan is that the establishment or the building is owned by us, not us, but many investors in a corporation. So ito yung Chicago, particularly the club that they invaded, is one of the lessors of that establishment. Just to give an example, there are many KTV clubs all over the Philippines, but let's focus on, let's say, Soler, Okada, City of Dreams, and so on and so forth. So ito yung mga establishments na... Hoy, hindi kayo Soler. Hindi kayo Okada. Nagtrabaho ako ng Okada. Napakalayo ng ginagawa niyo sa Okada. Oo, napakalayo ng ginagawa niyo sa Okada. Oo. Ang hirap magpaliwanag, di ba, Mike Defensor? Ang ginagawa kasi niya, ang gusto niyang palabasin, kami yung may-ari ng building, pero yung lessors, may sarili silang operation. Iba-ibang negosyo yan. At kung ano yung diskarte nila, yun ang diskarte nila. Kaso meron ka liability dyan Ba't mo pinayagan? At saka mga kababayan, ang hirap idepensa na yung KTV tagusan papuntang hotel. Tapos, let's say magkaiba yung may-ari. Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Oo.
Mike Defensor. Ang hirap ipaliwanag nito sitwasyon niya ngayon. Ang hirap ilusot na ito. Ang hirap ilusot na ito, mga babayan, promise. Tuloy natin. Parang pinapalabas nila na merong human trafficking. And that's very bad. Yung human trafficking kasi, pinapalabas mo na may coercion, may intimidation by force, because that particular case is unbailable. Why is it political? Paano hindi political? Ang daming kabaho ng NBI. Yung mga nightclubs, ang i-raid nila. And why did we say it's political? And why are we saying about the employees? Pangatlo na to. The first is a family-owned business of which I have divested even long before, 2-3 years before. Ang nagpapatakbo na yung wife ko at anak ko. Yeah. Sinara din. And about 100 employees were involved there. Right. Another company, they're about, no, I'm a very minority member, but they elected as president, of which I resigned in January. Yeah. Again, inatake na naman nila, sinara nila. In total, again, in this particular case, yung Chicago Club, and then they're coming up with all these issues about human trafficking at saka drugs. Inatake na naman nila, and now they will find this case. So all in all, we're saying, almost 1,000 workers are already affected. Yeah. In the middle of a crisis. Hindi ka ba nagtataka, Mike Defensor? Kasi kung malinis naman yung negosyo, di ba? Kung malinis yung negosyo at wala namang ginagawang illegal, hindi ka mapapansin. Kahit pag initan ka sabihin natin wala kang ginagawang mali. Di ba? Sabihin natin wala siyang ginagawang mali. Ang hirap papilan nun. Paano mo papapilan yun? Paano mo papapilan ang... Baka ma-demonetize itong video na to Yung krimen na ginawa niya. Di ba? Paano mo yan? Paano mo didepensahan yun? Kung wala ka namang... ganito lang yan, mga kababayan. Kung malinis ka, kahit hanapan ka ng dumi, hanggang chismis lang ang lalabas. Walang kakapit. Parang kay PBBM, di ba? Idinidikit nila yung flood control scam kay PBBM. Wala siyang kasalanan dun. Kahit pinipilit nila, nag-imbento sila ng kwento ng maleta, kwento ng ganito, kwento ng ganyan, may gutesa, etc. etc. Para lamang maikabit yung krimen kay PBBM. Pero hindi kumakapit. Bakit? Kasi nga, walang ginawa yung tao. Pero kung siya, nakakatatlo ka na, may problema ka. Ba't ganyan lahat ng negosyo mo nabubutasan? Diba? Bakit ang mga negosyo mo nabubutasan? Bakit nakikitaan ng mali? Diba? No, they're going to face. In the middle of a crisis. Why would they do that in the middle of a crisis? We are willing and we are ready to legally challenge what they have done. Right. And we can prove that they have no case against us. Pero, paano yung mga empleyado? Kuha ba naman yung mga tao? Right. There's a lot of points there, but first of all, I mean, I don't think it's exclusive, right? Just because there's a crisis doesn't mean they can't investigate wrongdoing. But I want to be very clear about something. Are you denying that your family had any involvement at all, or are you denying that there was trafficking going on at the club? Both. We are not involved in the business because we are involved in the building. Now we are involved technically with so many other investors. In fact, maraming mga investors doon, kakampi pa ng administrasyon. Number two, there are many establishments there. You have 7-Eleven, you have the Korean restaurants. They are lessors and we are not involved in any of their operations. So basically, long story short, landlord po kayo, and that much you are agreeing to. Pero to say, no, because according to the NBI, you got, your family or your wife and your daughter own the establishment. That is erroneous. Just to clarify. Yes. And also, pagdating doon sa ownership ng property, hindi kami lang yan kasi marami kami nag-invest dyan. In fact, may office din kami dyan and we are renting to the mother corporation which owns the property. Okay. So who owns Chicago? Ha? Ang gulo na. Ang gulo na ng kwento, mga kababayan. Noong una, sila yung may-ari. But not us. Ngayon, ang dami na ng investors. Tapos ngayon, inuupahan lang daw nila yung building na ipinapaupan. Ano, nagsasublet sila? Nagsasubli sila? Ano ba talaga ang kwento? Ano ang kwento? Nagsasubli ba sila? May iba ba talagang owner yung building? Tapos, inuupahan nila? Ang weird. Wait. So, ang gusto nilang sabihin ganito, merong may-ari ng building na iba, third party. Halimbawa si A. Si A ang may-ari ng building. Si Mike Defensor, kasama ng mga investors, inuupahan yung building na yon para ipaupa din nila sa iba. So ano, property management lang sila? What does that mean? Hindi, pwede naman ng sublease, sublet. Pwede naman yan, depende dun sa usapan nila with the landlord. Pwede naman yan, walang problema dun. Kasi basta may kontrata sila, walang problema. Pero kasi nung una, ang sinabi niya, sila daw may-ari. Una, sila daw may-ari. Tapos biglang, marami silang may-ari. Tapos ngayon biglang, hindi kami may-ari, inuupahan lang namin yung building para ipaupa sa iba. Weird. Ano yun? Ang hirap. Ang hirap mas kasi hindi na niya nasusundan yung kwento niya. Paano mo yun naman eh? Ewan ko, paano nila ginagawa yun, guys? Ang hirap sa papeles doon. Go, the KTV, Congressman.
It's a company, the Chicago company, that I think they already have the NBI report on that. Yeah. And then yung mismong hotel that there's sabi na we are involved, company. Okay. So who owns Chicago, the KTV, Congressman? It's a company, the Chicago company, that I think they already have the NBI report on that. Yeah. And then yung mismong hotel that there's sabi na we are involved, ginipa ka namin yun in 2019. Kasi we didn't have that hotel before and we were operating it. But in 2019, it was taken from us. Another group operated it for just, binabayaran nila yung rental. Pero yung point ko, yung Ayan at least merong isang pag-admit. Naging sila daw ang may-ari until 2019. Bakit sila bumitaw? Or siguro specifically, hindi ko alam ba't sila bumitaw. Oo. Pero kasi mga kababayan, kung existing na yung krimen during the time na sila yung humahawak, may prescription period kasi yan, guys. May prescription period kasi yan. So, ano bang prescription period ng UHT? 10 years. Pag involving pag standard HT, 10 years. Pag qualified HT, 20 years. Oh, patay. Ang tagal. So, kung 3 or more persons, sabi niya, marami daw silang investors. Malay ba natin kung sindikato sila, di ba? Malay ba natin kung sindikato sila? Ang prescription niya is 20 years. So, kahit bumitaw na sila noong 2019, kung ang krimen ay nangyayari even before 2019, wala. Damay sila. Tatamaan talaga sila. Tatamaan sila. Kasi, ang standard prescription ng HT is 10 years. Ibig sabihin, kung 2019, 2029 pa siya magpre-prescribe. May 3 taon ka pa. May 3 taon ka pa. Di ba? Oo. Pero kasi, it seems, mga kababayan, doon sa kwento niya, marami daw silang investors. Maraming investors. So, ibig sabihin, sindikato sila. Tuloy natin. sabi na, I agree. But the point is, ang dami natin problema ng criminality, and you're attacking KTV clubs, that's the point. You have to remember, human trafficking is parang sindikato yan. Kinukuha niyo yung mga tao, especially child prostitution, lalo din sa lugar, and then inaano niyo siya, parang pinuforce niyo, in-intimidate niyo to do sexual favors. Yan yun. Yan yung definition ng law. And none of that falls in all of this, even in the testimonies, I saw the reports already that came up. Hindi lang force to doing meron ding nai-induce. Di ba? Di ba? Because of a reward. Sabi nga nila, it's the oldest profession in the world, di ba? So, di ba? Sa mga kaso na ganyan, minsan willing victims yung mga biktima. Pumayag sila sa ganyang kalakaran. Yun lang. Madumi ka pala, Mike Defensor. Napakadumi mo. May wala ganun eh. Well, technically, Congressman, KTV bar or nightclub is not a legal business per se. But as the landlords, were you aware of the nature of the business? Kasi ang sabi ko ng NBI dito, that sexual services were being offered. Well, ang sinasabi ko, yung operations nila is operations nila yun. In the same manner na yung Korean restaurant, we don't know the ingredients. We don't know what they cook, what they serve. We don't know their prices. So that's them. That's their operations. Ang point out, magkaiba naman ang Korean restaurant sa KTV na merong happy ending. Magkaiba naman yun. Parang ganito yan, mga kababayan Kung, alibawa, sa building, ako may-ari ng building, no? Tapos merong isang negosyo sa building ko na parang, questionable parang hindi maganda yung takbo ng negosyo Obligasyon ko bilang isang upstanding citizen na sitahin yung negosyo. Wag naman ganyan. Kapag pag tinuloy niyo yan, tatanggalin ko kayo dito kasi tatamaan ako dyan. Oo. Dahil sa akin kayo umuupa. Itigil niyo yan. Kung hindi niyo yan ititigil, i-cancel lang natin yung kontrata natin, balik ko na lang sa yung deposit mo. Umalis ka na lang dito. Obligasyon niya yun. Hindi pwede niya sabihin na hindi yan pwedeng sabihin na, hindi, nagpapaupa lang naman ako mali ba namin kung kasama ka doon sa sindikato, kasabwat ka, ikaw may-ari ng building, pinapaupa mo yung building doon sa kasama mo sa sindikato. Mali ba namin? Di ba? Obligasyon mo pa rin yun. Masiguruhin na yung negosyo ay tumatakbo na malinis. So may liability dito hindi nga pwedeng sabihin na hindi naman kami nag-ooperate. Oo, hindi kayo nag-ooperate pero kayo may-ari ng building. So, paano ka hindi magiging kasama? lang, di ba? Ang dami nating problema ngayon. Si Atty. Matibag, ang tinututukan, tingnan nila sa records ng NBI, puro mga korporasyon ng mga kalaban. Puro mga kalaban. Sa akin,
ginagawa ko rason na may involvement ako na tinira nila. Of course, I will justify. May basis. Pero sinasabi ko sa kanya, kaya ito yung matibag. Sa panahon ngayon, ang daming gutom, ang daming naghihirap. Huwag mong gamitin ang politika para mangkikita ng mga tao. Line Parang ano yan parang ang naikipag-usap sa salamin Harap ka muna sa salamin, Mike Defensor. Mukhang ikaw yung pinapagalitan mo. niya ako naging kabinete. Wala akong binefit kahit isa. Wala mga pagsabi na I went to the company, sinanod ko BIR, I check on them, walang ganyan. It was just a political back and forth of the issues that we were concerned with. Ito, grabe ginagawa na pati personal. Yeah. Pati pamilya ko, dinadami nila. Sir, SEC records show that your wife Julie was listed as the president of Zerin Development Corporation, which does business Correct. under the name of Blue Hotel. So, Yes. I mean, I know you're saying that you guys are just landlord, but she was also serving as the president of the company, right? So, in a way, Yes, she's also we- operating it. No. We gave that up in 2019. We have records to show that. Yung lahat ng turnover na namin to the new group, to the new owners. It may have been registered under our name, pero hindi na kami involved. Kahit natin yung records na siling, wala yung income, wala yung It may have been registered and it may still be registered under our name, pero wala na kami. How does that work? Paano nangyayari yun? Tingnan nyo yung kapalpakan na sinabi dito ni Mike Defensor. Iba na raw ang may-ari. It may still be under our name. Pero hindi na raw sila ang may-ari. Ha? Do you want to be funny? Ghost owner. Ghost landlord. Ganun. Nagpapatawa. Komedyante ka ba? Ngayon ko lang nalaman komedyante pala si Mike Defensor. Ulitin ka natin yun. Lagi yata si Mike Defensor. up in 2019. We have records to show that. Yung lahat ng turnover na namin to the new group, to the new owners. It may have been registered under our name, pero hindi na kami involved. Kahit natin yung Lahat daw na-transfer na nila doon sa bagong owner. Pero sa kanila pa rin daw nakapangalan. What the hell are you talking about? How does that happen? Sige nga. Kung nabenta na yung building at iba na ang may-ari, hindi kayo nagpalitan ng titulo? Ganun ka-confident yung bagong may-ari sa'yo? Hindi kayo nagprosesohan ng titulo? Ha? Ganun ba yon? Kasi iniisip ko, nung sinabi niya binenta na yung property, syempre, ibebenta mo yung property. Kasi ibebenta mo yung ownership eh. Pag binenta mo yung ownership, ibig sabihin nun, ibebenta mo yung property. Ikaw na may-ari ng property. Ang laki-laking building, walang transfer ng pangalan? Talaga ba? Naglolokohan ba tayo dito? Na-transfer na lahat, pero nakapangalan pa rin daw sa kanila. Oo. She's also operating it. No. We gave that up in 2019. We have records to show that. Yung lahat ng turnover na namin to the new group, to the new owners. It may have been registered under our name, pero hindi na kami involved. Kahit natin See, ang weird. Ang weird. Sobrang weird. Ibig sabihin, may bentahan ba talaga naganap? O dami? Kasi alam nyong merong illegal na ginagawa. Baka paper company lang yan. Or shell company. Kunyaring may kumpanya, kunyaring may bumili, kunyaring merong tawag dito? Kunyaring merong transfer. Hindi lang pinroseso yung titulo kasi wala, di lang na proseso, wala, ganun lang talaga. It is what it is, di ba? Trust me, bro. That's impossible, mga kabayan. Napaka-imposible nun. Wala siguro negosyante na nasa matinong pag-iisip ang papayag sa ganung setup. Lalong-lalo na nabibili ka ng building. Or ano ang binili? Binili yung korporasyon? So kapag binili mo yung korporasyon, everything including its assets will be included in the sale. So, kasama rin talaga yung building. Feeling ko shell company to. Baka may shell company si Mike Defensor. Siguro alam niya merong illegal na nagaganap. Pero kailangan niyang ilayo sa sarili niya yung illegal. So, tinakpan niya ng isang paper company. Kutob ko lang yun kutob ko lang. I'm not saying it is the fact. Pero parang ganun yung opinion ko dito sa nangyayari na to. Kasi ang weird sobrang weird mga sinasabi ni Mike Defensor. yung records na siling, wala yung income, wala yung employees. So, again, I'm going back to the point. I think the issue is not the lead. The issue is political harassment. The issue is there is HT with SA happening sa kumpanya, sa negosyo na umuupa sa building nyo. Tapos wala kang ginawa. Ayun ako. Alam nyo mga kababayan, hindi naman siguro bobo ang NBI natin
para bumangga sa isang katulad ni Mike Defensor na alam nilang napakaingay sa media at alam nilang ang abogado ay si Atty. Topacio na isa pang napakaingay sa media nang walang ebidensya at political harassment lang. Ano, isusugal nila yung pangalan nila na siraan ni Mike Defensor tsaka ni Topacio para lang pagtripan sila? Ganun. I don't think it's gonna happen.